Welcome to my channel, Learn with Teacher Annie. Matatag Curriculum, Reading and Literacy, Grade 1, Quarter 3, Week 6. And our topic is about vocabulary and word knowledge, comprehending and analyzing text, oral reading fluency, and reading comprehension, creating and composing text. Let's start. Day 1. Share personal experiences relevant to the topic. Substitute sounds in words to make new words. Read sentences with appropriate speed, accuracy, and expression. And identify details from the informational text read. Mga bata, ano ang ginawa ninyo ngayong araw para malinisan ang inyong sarili bago pumasok sa paaralan? Bakit mahalagang panatilihin nating malinis ang ating sarili? Ano sa tingin mo ang mangyayari kapag hindi tayo malinis? Mahusay! Ngayon, basahin natin ang mga salita ng sabay-sabay. Bahay, kalat, kamay, linis. Mahusay mga bata! Ngayon ay maglaro tayo. Bumuo ng bagong salita gamit ang mga binasang salita. Mahusay! Ngayong linggo, magbabasa tayo ng tekstong pang-impormatibo tungkol sa pagiging malinis. Alamin natin kung paano at bakit natin kailangang manatiling malinis. Pyramid Reading. Ang ating mga kamay. Maglinis. Maglinis tayo. Maglinis tayo ng bahay. Mahusay mga bata! Ating talakayin ang pagbasa ng tekstong impormatibo. Ngayon ay magbasa tayo. Mga bata, batay sa pagbalat ng libro, tungkol saan kaya ang kwento? Alamin natin kung ano ang sinasabi ng libro tungkol sa pagpapanatili ng kalinisan. Ano ang mangyayari kapag manatili tayong malinis? Ating basahin ang kwentong Maging Malinis. Maglinis tayo ng ating bahay. Maglinis tayo sa labas ng bahay. Huwag tayong maging pabaya. Maraming mga sakit ang maaaring dumapo sa atin. Isa sa mga mapanganib na sakit ang COVID-19. Magsuot tayo ng face mask kapag tayo ay lumalabas ng bahay.
Gumamit tayo ng sandok sa paglagay ng pagkain sa ating pinggan. Huwag natin isubo ang sandok. Maghugas tayo ng ating mga kamay pagkatapos humawak ng maruruming bagay. Tara, maghugas tayo ng kamay. Maghugas ng kamay gamit ang sabon. Magbanlaw ng maigi. Huwag tayong maging tamad. Siguraduhin nating maglinis ng maayos. Maging ligtas sa mga sakit. Ngayon, mga bata, sagutin ang mga tanong. Una, ano ang sinabi ng teksto tungkol sa pagpapanatili ng kalinisan ng katawan? Saang mga lugar sila nagpunta? Pangalawa, ano ang pwede nating gawin para maging malinis ang ating bahay, ang ating kapaligiran? Pangatlo, alin sa mga gawaing iyon ang ginagawa mo na? Pang-apat, anong mga sakit ang maaari nating makuha kapag hindi natin mapanatiling malinis ang ating sarili at ang ating kapaligiran? Panglima, bakit kailangan gumamit ng serving spoon o kutsaron? Pang-anim, bakit kailangang magsuot ng face mask? Mahusay mga bata! Ngayon isagawa natin ang magbasa tayo ng sabay-sabay. Narito ang mga panuto. Magsasanay kayong magbasa ng mga pangungusap na may angkop na parirala at pagpapahayag. Ang mga slash mark ay magpapaalala sa kanila na huminto at ang dalawang slash sa dulo ng isang pangungusap ay nangangahulugan na ang paghinto ay medyo mas mahaba. Mahusay mga bata! Kompletuhin ang pangungusap sa ibaba. Basahin ang mga parirala. Isulat ang oo kung ang tinutukoy ay nakatutulong sa pagpapanatili ng kalinisan at hindi kung hindi nakatutulong sa pagpapanatili ng kalinisan. Identify the problems and solutions stated in the informational text read. Illustrate and write scenarios that show problems and solutions related to the topic. Mga bata, tungkol saan ang binasa natin kahapon? Bakit mahalaga ang pagpapanatili ng kalinisan? Ano-ano ang mga ginagawa mo araw-araw para manatiling malinis ang iyong sariling katawan, ang iyong tahanan at kapaligiran? Ano ang mangyayari kapag hinayaan nating maging madumi ang sarili natin at ang kapaligiran? Mahusay mga bata!
Kapag hindi tayo manatiling malinis, maaari tayong magkasakit. Ang pagkakasakit ay isang problema ang gusto nating maiwasan. Pag-usapan natin ang mga solusyon sa mga problemang iyan. Ating talakayin ang problema at solusyon. Sa binasa natin kahapon, nagsasaad ang teksto ng maaaring maging problema o paghihirap na mahaharap natin. Naglista rin ito ng mga solusyon upang maiwasan o masolusyonan ang problema. Mga bata, basahin ang dalawang pangungusap sa ibaba. Maraming mga sakit ang maaaring dumapo sa atin. Upang maiwasan ito, magsuot tayo ng face mask kapag tayo ay lumalabas ng bahay. Mga bata, alin sa dalawang pangungusap na ito ang nagsasaad ng problema? Alin ang nagsasaad ng solusyon? Ito lang ba ang solusyon na nabanggit sa teksto? Mahusay! Ngayon ay punan natin ang chart sa ibaba, batay sa binasa nating kwento. Mahusay mga bata! Ngayon ay basahin natin ang pangungusap sa ibaba at tukuyin ang problema at solusyon. Sa ating komunidad, may mga tao na nagtatapon ng basura sa kalsada. Dahil dito, nagiging marumi ang ating mga kalsada at parke. Maaari rin itong makaakit ng mga daga at ipis na maaaring magdala ng sakit. Kapag umulan, ang basura ay maaaring bumara sa mga kanal at magdulot ng baha. Upang malutas ang problemang ito, kailangan nating siguraduhin na itatapon natin ang ating basura sa tamang lugar. Gumamit ng basurahan. Paalalahanan ang iyong pamilya at mga kaibigan na itapon ang kanilang basura ng tama. Hikayatin ang lahat na panatilihing malinis ang kapaligiran. Ngayon ay makikita natin sa kahon ang mga problema at ang solusyon. Tayo ay magkakaroon ng isang pangkatang gawain. Narito ang mga panuto. Atasan ang mga mag-aaral na makipagtulungan sa isang kapareha o sa maliliit na grupo. Hayaang pumili sila ng isa sa mga problema at solusyong nabanggit kanina. Ipaguhit at isulat ang problema at solusyon na kanilang pinili. Tandaan ang mga panuntunan sa pagsusulat ng pangungusap. Una, magsimula sa malaking titik. Pangalawa, gumamit ng angkop na bantas sa dulo ng pangungusap. Baybayin ng tama ang lahat ng salita. Kapag tapos na ang lahat ng pangkat, hayaang ipakita ng bawat pangkat ang kanilang gawain. Mahusay mga bata! Ngayon naman ay kompletuhin ang pangungusap sa ibaba. Pakinggan ang talatang babasahin ng guro. Iguhit ang problema at isang solusyon mula sa tekstong pinakinggan. Maraming basura ang nakakalat sa paligid at nakakasira ito sa ating kalikasan.
Ang solusyon dito ay magtapon ng basura sa tamang basurahan. Pwede rin tayong mag-recycle ng mga bagay tulad ng papel, plastic at bote. Ang pagtatanim ng mga puno at halaman ay nakakatulong din sa ating kapaligiran. Huwag din kalimutang patayin ang ilaw at gripo kapag hindi ginagamit upang makatipid ng kuryente at tubig. Sa simpleng mga paraan na ito, mapapangalagaan natin ang ating kalikasan at magiging mas maganda ang ating mundo. Day 3. Read sentences with appropriate speed, accuracy, and expression. Substitute sounds in words to make new words. Mga bata, ano ang ginawa ninyo ngayon upang mapanatiling malinis ang kanilang sarili at ang kanilang tahanan at ang paligid nito? Mahusay! Ngayon ay sagutin natin ang mga tanong. Ano-anong mga lugar ang dapat nating panatilihing malinis? Ano-ano ang mga ginagawa natin upang manatiling malinis ang silid-aralan at paaralan? Mahusay mga bata! Ngayong araw, magbabasa tayo tungkol sa pagpapanatili ng kalinisan sa kapaligiran. Basahin natin ang mga salita ng sabay-sabay. Bahay, kalat, kamay, linis. Mahusay mga bata! Ating talakayin ang pagbasa ng tekstong impormatibo. Magbasa tayo mga bata. Ngayon ay sagutin muna natin ang tanong. Batay sa pagbalat ng libro, tungkol saan kaya ang kwento? Ano ang gagawin mo kapag nakakita ka ng maruming pampublikong parke? Minsan, mayroong mga taong hindi marunong magtapon ng basura sa tamang lugar. Iniiwan nila ang kalat nila kung saan-saan. Paano tayo makakatulong? Pwede nating pulutin ang kalat. Pagkatapos ay ilagay ito sa basurahan. Huwag kalimutang maghugas ng kamay pagkatapos. Maaari rin nating paalalahanan ang ating mga kasama sa pamayanan na magtapon ng basura sa tamang lugar. Kapag walang basurahan, itago muna ang basura sa bulsa o bag. Ating basahin ang pangalagaan ang kapaligiran. Ngayon, tayo ay mangongolekta ng basura sa labas ng paaralan. Dinala ng guro ang mga mag-aaral sa isang pampublikong parke. Sabi ni Bonmi, sino ang nagtapon ng lahat ng walang laman na plastic bag at bote sa mga bulaklak? Sabi ng guro, dadalhin ko ang mga mag-aaral upang kunin ang mga basura. Pinulot ng guro at mga mag-aaral ang mga basura at inilagay sa mga plastic bag. Itinapon ng mga mag-aaral ang mga basura sa tamang lalagyan. Naghugas ang mga mag-aaral ng kanilang mga kamay. Sabi ng guro, dapat tayong magtapon ng basura sa basurahan sa bawat oras. Sagot ng mga mag-aaral, opo, magtatapon kami ng basura sa basurahan sa bawat oras. Masaya ang guro at pinuri ang mga mag-aaral. Ngayon ay sagutin natin ang mga tanong. Una, anong pampublikong lugar ang nabanggit sa teksto? Pangalawa,
Ayon sa teksto, bakit nagiging madumi ang mga pampublikong lugar? Pangatlo, bakit natin kailangan panatilihing malinis ang ating kapaligiran? Pang-apat, ano-ano ang pwede nating gawin bilang kasapi ng pamayanan? Pang-lima, maliban sa ating tahanan at paaralan, ano pa ang ibang lugar na pwede nating linisin? Pang-anim, ano ang maaaring maging problema kung marumi ang ating kapaligiran? At pang-pito, ano naman ang maaaring maging solusyon sa mga problemang dala ng maruming kapaligiran? Mahusay mga bata! Basahin natin ang mga sumusunod ng sabay-sabay. Ang maagap na paglinis ng kalat ay nakatutulong sa lahat. Ang tahasang pagkalat ng basura sa pampublikong lugar ay nakakaperwisyo sa marami. Ang wastong pagtapon ng basura sa basurahan ay nakabubuti sa lahat. Mahusay! Mga bata, ano ang mga dapat nating tandaan para maging mas matatas ang ating pagbabasa ng salita at pangungusap? Day 4. Read words and phrases with appropriate speed, accuracy, and expression. Give an example of how one can take care of the school environment. And write a sentences legibly about taking care of the environment. Mga bata, natatandaan niyo pa ba kung ano-ano ang mga aralin na tinalakay natin noong nakaraang mga araw? Mahusay! Ngayong linggo, nagbasa tayo ng mga teksto tungkol sa kalinisan. Pinag-usapan rin natin ang mga problemang dulot ng maruming kapaligiran. Ngayong araw, magsusulat tayo ng mga pangungusap para mahikayat ang lahat na pangalagaan ang ating kapaligiran. Ating talakayin ang pagsulat ng wasto. Magbasa tayo mga bata. Batay sa pagbalat ng libro, tungkol saan kaya ang kwento? Alamin natin, ano kaya ang sinasabi ng libro tungkol sa pangangalaga ng ating kapaligiran? Ating basahin ang pangangalaga sa kapaligiran. Pagtatanim, pagdidilig ng halaman, pagwawalis, pagtatapon ng basura, pagtitipid ng kuryente, pagtitipid ng tubig. Ayon sa libro, ano ang mga pwede nating gawin upang mapangalagaan ang kapaligiran? Alin sa mga ito ang ginagawa mo sa bahay, sa paaralan? Mahusay! Mga bata, balikan natin ang kwento at sagutin ang mga tanong. Paano nakatutulong ang pagtatanim? Paano nakatutulong ang pagdidilig ng halaman?
Paano nakatutulong ang pagwawalis? Paano nakatutulong ang pagtatapon ng basura? Paano nakatutulong ang pagtitipid ng kuryente? Paano nakatutulong ang pagtitipid ng tubig? Mahusay mga bata! Ngayon ay magkakaroon tayo ng isang pangkatang gawain. Narito ang mga panuto. Hatiin ang klase sa maliliit na grupo, pares o grupo ng 3. Ipakumpleto sa kanilang mga pangkat ang sumusunod na mga pangungusap. Pagkatapos isulat ang mga pangungusap sa kanilang papel, hilingin sa mga mag-aaral na basahin muli ang kanilang mga pangungusap upang suriin ang wastong paggamit ng malalaking titik, pagbabaybay at bantas. Kung maaari, ipatanghal sa mga grupo ang kanilang gawain sa ibang grupo o sa buong klase. Mahusay mga bata! Ngayon naman ay kompletuhin ang pangungusap sa ibaba. Day 5. Catch Up Friday. Mahusay mga bata! End of week 6. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!